Eto na mga kapatid, halos walang katapusan ang mga balita patungkol po sa malaking taga-boom boom 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 nito ni Zaldico. Congratulations Zaldico, dahil ikaw ang unang kumalas. Pero alam mo, hinihintay ko dito yung mismong si Romualdez din ang magsasalita na hindi ko kasalanan yan, kasalanan niya ni BBM. May ganun kayang mangyayari. No? Mga kapatid, ang ating panonoodin ay galing sa Pinas News Insider. Subscribe niyan dahil nag-aatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas. Kung mahal at kung trip nyo na may kasamang reaction video, panoorin natin ito ng sabay-sabay. Galing ito, ayun nga, nasabi ko na nga pala, Pinas News Insider, endgame na. Nagkagulo sa palasyo, may tumakas. Tanong ha, Kokak at Junior lumipad na. Grabe, no, biglang lumipad. Ano kayang mangyayari sa kanila? President Sara, new president na. Yan. Kung talagang magtutuloy-tuloy po yung rally at hindi titigilan, halimbawa 1 buwan, 3 buwan, 5 buwan, 6 na buwan, hanggang 1 taon, nandiyan dyan lahat yan. Ewan ko lang kung hindi pa bababayan, no? Andyan na, oh. Alam nyo, imbis na ito ang kasuhan ninyo, kakasuhan din talaga siguro to si Zaldico. O kaya, iniimbestigahan na nga sa kanya nga lahat ate pinupukol yung kasalanan Kaya siguro nagkaganyan siya. Ngayon, dapat imbestigahan nyo rin si Romualdez. Hindi yung parang bias-bias talaga kayo. Di ba tinuturo na si Romualdez kayo, ayon yung may kasalanan si Romualdez. Di nakikita ng taong bayan kung sino talaga ang may kasalanan. Ayan ang hirap sa inyo. Alam nyo, may sakit daw kapag kaganyan Yung tipong alam mo na yung mali pero maghahanap ka ng pantakip sa mali para kunwari maging ikaw ay hindi mali. Sakit daw yan, sakit ng tao yan. May mga ganyan talagang tao, kaya kung ready na kayo. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Maraming salamat sa Fiber ni Juan. Yun, ituloy ho natin, May ganun daw tao na syempre mayaman sila, nasa kanila yung kapangyarihan. Kahit may mali sila, mag-iisip sila ng pantakip doon sa mali para talagang maging tama at yun yung pinaniniwalaan nilang tama. Ganun ho ang kalagayan nila ngayon. Base yan lang yun sa aking pag-unawa, Dahil kahit alam na kasi nilang mali, pinagtatanggol pa rin nila. Ito si Manang Claire, barang ngalaw. Nabulululul. Balang araw sa tingin ko lang din, ang nabivision ko lamang dyan, sasabihin din yan, ayoko na po. Ako po'y tumigil na. Dahil hindi ko na rin po kaya. Ewan natin, malalaman natin yan. Ituloy na ho natin ito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Yes. Ang di umano'y balita. Matapos tila halos ikinanta na lahat at ituro ang tunay at totoong mastermind at tila tahasang binasag na mismo ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang kanyang katahimikan matapos tahasang itinuro at pinangalanan na mismo ni Zaldico ang di umano'y mga kabulastugan ng Palasyong Malacanang na di umano'y si President Marcos ang hari at nasa likod ng 100 billion insertion sa 2025 budget at ayon pa sa kanya. Mga kapatid, kung totoo ito, imagine nyo na lang yung 100 billion na pwedeng magawa nun sa Pilipinas. Ang dami pong mahihirap. Hindi naman sa inaasa natin, sana man lang makapangtawid trabaho yon sa mga nangangailangan ng trabaho. O hindi naman kaya yung lugar nila maging maayos, hindi hassle, at kung ano-ano pang pwede sanang pag-unlad ng bansa. Pero wala. 100 billion, ang laki nun. Uy, katukin nyo yung mga kasama nyong nagtatanggol. Tumatanggap na lang kayo ng ganyang kalalaking halaga? Tapos ipagtatanggol nyo yung mali, ang hirap nun, mamen. What the F? Ipinagtatanggol mo sa ganung halaga. Tapos praise the Lord, salamat po. May biyayang dumating sa buhay namin. Yun pala galing sa nakaw. Payag ganun. Tangina, minsan ka lang magbablog sa buhay mo. Sundin mo na lang. Si YouTube naman nagpapasweldo sa'yo Alalaki na mga views nyo Okay na yun. Kaysa naman sa sideline pa kayo Gusto nyo pa sa mali Wow! Wala tayong sama ng loob sa mga kuya natin. Nakakatawa lang ho kasi na ang tatalino nyo dating magsalita pero ngayon puro sabaw. Sir, doon tayo sa tama. Minsan isipin nyo rin, mukhang tama yung sinasabi nito Pero hindi.
Kailangan namin ng pera. Sip, 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 sip sa daliri ng mga maduduming mga politika. Yak! Diyan kayo mabubuhay. Utos raw umano ito sa kanya ni Bongbong Marcos Jr. Naka- At di umano'y tahasang nilaglag mismo. Pati na si Speaker Martin Romualdez, Bersamin at Pangandaman, Palasyong Malacanang. Tila nagkagulo-gulo na at nagpapanik na di umano at tila halos nagkautal-utal na sa pagdepensa at sobrang kabado na ang Undersecretary of Presidential Communication Office na si Auntie Claire Castro. Ala, la, 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 la. Sige, yan. Ulitin natin to. Yan, tama yan. Kayo-kayo na lang. Wag na si BP Sara. No? Sama-sama kayo. Sige. Magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw yan. Sige, sama-sama kayo. Ihiwalay natin si BP Sara. Bahala kayo dyan. Kayo-kayo mag-away. Kayo-kayo maglaglagan. Tila huli mismo sa sariling bibig at umami na mismo sa biglaang ikinasang press conference ng palasyo sa tila naglaglagan at nagtuturuan na ang mga di umano'y mga kasabwat sa nasabing korupsyon at bilyon-bilyong perang binulsa sa flood control scandal na siyang sobrang nagpahirap sa maraming Pilipino at damay ang hari ng Malacanang na si Marcos Jr. Oo, kaya pala ikaw magpapaimbestiga ha. Sasabihin pa nila sa atin, meron bang nagnanakaw na siya pa mismo ang mag-iimbestiga? Oo, malamang meron. Para hindi halata. Huwag niyong tangahin ng tao na tatangahin o tinatanga-tanga nyo yung mga tao na sasabihin nyo kung talagang siya, ganito pagkasalta. Halimbawa lang kung talagang siya ang merong kasalanan, bakit siya pa ang mangungunang mag-imbestiga ng mga mali? Diba? Kung talagang totoong may ninakaw siya, bakit doon niya pa ilalagay? Siyempre, kaya nga magnanakaw eh. Yung iba nga para hindi halata, dun pa mismo sa harap ng police station. Naalala ko ano ba nangyari yun? Nag-ano ata sila, nagsha-shubs. Balita yun dati sa GMA. Nakalimutan ko na yun eh. Ewan ko kung GMA o SMNI News. Correct me if I'm wrong na mismo sa harap or nakaparadang bus sa harap ng police station, dun sila nagja-jamming, hindi alam ng mga lespo. Natural. Iisipin ng mga lespo, oy, wala naman siguro mag-aano dito, kaya okay lang, wag natin tignan yan. Siyempre, yung mga ngayon, high-tech na. Siyempre, magja-jamming sila doon sa malapit sa lespo. Oo nga naman, hindi halata. Hindi sila uhulihin. Sino ba namang anga-anga na magja-jamming sila ng mga shub-shubs, white powder. Nasa lespo. Naputokan sila. Ang ibig kong sabihin mga kapatid, high-tech na kasi yung iba. Kagagawa sila ng kasamaan, kailangan mas malapit sila doon sa lugar na parang malapit silang mahuli para hindi halata. Diba? Kaya sasabihin nila, kung talagang magnanakaw ang ating presidente, bakit niya ilalagay pa doon? Huli kayo ngayon! Ito'y kung totoo lamang ang sinasabi ni Saldico. Okay? Tuloy tayo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, Yes. please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Ayon pa sa inilabas na source mula sa ArcLight News sa kanilang official FB page account, Saldico, may pasabog 100 billion insertion sa 2025 budget. Utos umano ni PBBM, Kaiko. Nagpatuloy ang serye ng pasabog ni dating ako Bicol Representative Saldico matapos itong ihayag na may direktiba umano mula sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpasok ng humigit kumulang 100 bilyong halaga ng mga proyekto sa 2025 national budget. Oy, alam mo ko, naiisip ko din ngayon pag halimbawa na hindi na mabigyan ng monthly itong mga tumatanggol sa kanila, baka pwedeng bumaliktad din sila someday, no? Sabihin nila, inaamin ko po, ako po ay nabayaran para ipagtanggol sila pero wala po akong magawa. May ganyan, balang araw, kung lang naman. Sa kanyang pahayag nitong Biyernes, November 14, ikinuwento ni Ko na nakatanggap siya ng tawag mula kay Budget Secretary Amina Pangandaman habang nagsisimula ang Bicameral Conference Committee BICAM deliberations. Oy,
kung nakatanggap talaga ng tawag yan, dapat may record yan sa cellphone para mas maganda lahat. Lahat ng pwedeng ebidensya, dapat isave niya lahat. Para sa proposed budget, ayon umano kay Pangandaman, kagagaling lang nila sa pagpupulong kasama ang Pangulo at may instruction na ihanda at ipasok ang naturang halaga bilang additional project. Agoy. Giit ko, hindi niya inaasahan ang laki ng halagang pinag-uusapan, lalo't mainit sa isyu noon ng mga insertion at questionable Grabe, alokasyon sa iba't ibang ahensya. Dagdag pa niya, bahagi pa lamang ito ng mas mahaba ng isisiwala tungkol sa OMG. umano'y anomalya sa proseso ng paghuhubog sa pangbansang budget. Hindi pa nagbibigay ng formal na tugon ng palasyo at ang Department Oo of nga, no? Budget and Management kaugnay sa bagong aligasyong ito, habang patuloy namang umiinit ang diskurso sa loob at labas ng Kongreso hinggil sa Ay. transparency sa budget deliberation. Unquote. Oh. Let me tell you, as president, I am going to give you a run for your money. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2002. Oh, so ibig sabihin siya talaga ang pumirma lahat. O paano yan? Antik na naganda utal-utal na huli sa sariling bibig, aksidenteng nilaglag ng amo niya. Sino mismo nagsabi o presidente na 25. Because I reviewed it, analyzed it, and Oh. yes, in parts vetoed it. And Oh. so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep Pala. Oh, ina-analyze mo, ni-review mo, ikaw na talaga mismo. Tapos ngayon, anong gusto nyong iparating? Hindi nyo pa rin kasalanan? Tanga-tanga pa rin yung mga tao? Dapat yung ombudsman paimbestigahan na to. Hindi yung sasabihin nila, halimbawa lamang, walang kilalaman ng presidente. Puro kasinungalingan lamang ang sinasabi ni Saldico. Mag-search kayo, mag-imbestiga kayo, tanod ka ng bayan, ombudsman, sir, ginagalang ka po namin. Gawin mo ang trabaho mo, hindi yung magpapa-interview na naman kayo, nasasabihin nyo na naman kasi nungalingan yung sinasabi ni Saldico. Bakit aamin ba kung mayroon kayong ginawang mga mali? Siyempre, hindi. Ang magnanakaw nga ng 1,000, 2,000, hanggang 5,000, hanggang 10,000. O mas malaki pa doon. Minsan hindi pa nila inaamin eh. Yun pa kayang mga bilyon-bilyon, aaminin ba nila? Siyempre sasabihin nila, hindi totoo yan. Hindi totoong ninakaw ko ang pera ng bayan. Nagsisinungaling lamang sila. Ay, yan po mga kapatid. Hanggang dito na lamang po. Huwag nyo pong kakalimutan. Lagi ho tayong magmasid sa mga paligid at huwag ho tayong basta-basta maniniwala sa mga balita-balita lamang ng taga-kabila kasi nga hindi na natin nalalaman kung ano ang totoo. Sila na mismo talaga ang nagtuturo-turo-turo kung sinong may kasalanan ng mga demonyo. Yan, uulitin ko, tama yan, kayo-kayo na lang. Balang araw may mga lalabas pa dyan. Yun nga lang malalaman natin mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na